Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-2 linggo sa karaniwang panahon. At sa mga nangyayari sa ating paligid, ngayon ay talagang puspusan ang mga tao sa pagpo-post ng kanilang mga ginagawa, ng kanilang mga gustong gawin. Marami mga mabubuti at magagandang bagay na ginagawa. Sa ngayon, lalo tigit, marami po ang lumalapit sa atin, lumalapit sa inyo, para lamang sila ay magustuhan, para pagdating po ng eleksyon ay maiboto natin sila. Marami po yung talagang hindi natin dapat husgahan ng bawat isa dahil tayo rin naman talaga ang nakakaalam kung bakit natin ginagawa ang ating pong mga ginagawa sa ngayon. Sa ating pong Ebanghelyo, may usapin tungkol sa ano ba ang mabuting o ano ba ang dapat ginagawa sa araw ng pamamahinga. Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama. Kasi pareho naman po, kung hindi ka gagawa ng mabuti at sasabihin mong wala kang ginagawang masama, yung hindi natin paggawa ng mabuti ay isang uri na ng kasamaan. So saan lulugar? Lalo pa ngayon, sa konteksto, sa kwento, sa daloy ng kwento ng ating Ebanghelyo, lahat na lang ng gawin ni Jesus, pati ang kanyang mga alagad, ay hinahanapan ng mga Pariseo ng butas, na para masabing sila ay lumalabag sa mga kautusan, lalong-lalo na, ang ginagamit nilang batas ngayon ay ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Bawal magtrabaho, ang pagpitas ay pagtatrabaho, bawal kumain, bawal din magpagaling sa araw ng pamamahinga. Kaya sabi, galit at lungkot yung na naramdaman ni Jesus sa mga tao dahil dito sa kanilang ginagawa. Pero mas pinili ni Jesus na gumawa ng mabuti. Ipakita sa kanila na ito ang mas nararapat gawin. Dahil totoo naman po, may gawin ka o wala, mayroong masasabi at masasabi ang mga tao.
May gawin ka o wala, kapag ang tao insecure, ay talagang hahanap ito ng ikasisira mo. Pero yung panawagan sa atin, no, sana lagi natin piliin ang gumawa ng mabuti. Sa tuwing magkakaroon tayo ng pagkakataon na gumawa ng kabutihan, piliin natin ang gumawa ng kabutihan kaysa ang manahimik o kaya naman ay gagamitin natin ng batas para i-justify yung hindi natin pagtulong sa ating kapwa. Pero ganun din, no? Sana maging malinaw din sa atin. No? Hindi tayo gagawa ng mabuti para lamang mag-viral. Hindi tayo gagawa ng mabuti, tutulong sa kapwa, magbibigay ng tulong para lamang matuwa ang mga tao sa atin. Kasi kung ganun ang motivation natin, nawawala yung purpose talaga kung bakit tayo gustong magbigay. Kaya nga dito, no, sana mas mapagnilayan natin itong aral na ibinibigay sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo natin, mismong karanasan niya. Gaya ng nasabi ko, anuman ang gawin natin o wala tayong gawin, mayroong masasabi ang mga tao sa atin. Pero yung sana, no, sa atin mismo, mas mainam na tayo ang, ano man ibig sabihin, no? Mas mainam na tayo po ang inuhusgahan kaysa yung sa atin nanggagaling ang panghuhusga. Kasi no, nakakalungkot yun, no? Kasi itong mga Pariseo, ay tinuturing natin ito na bahagi sila ng simbahan, bahagi ng templo. Ang hamon, no? Sana sa atin manggaling yung lakas ng loob na tumulong o magbigay tulong. Huwag sa atin magmula yung paghahanap o hanapan tayo ng hanapan ng ikasisira o ikawawasak ng isang tao. Ano man ang gawin natin, mas piliin natin sa bawat pagkakataon ang maging mabuti sa ating kapwa. Amen?